The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon sa iyo, partner. Live na live po tayo ngayong araw ng Webes para magbigay ng serbisyo publiko. Magandang hapon din sa iyo, partner, at sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Mga kaibigan, umpisahan natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Ito, partner, nagtungo sa ating programa ngayon ang mahigit 100 katao. More than 100 Yes, katao. partner. Para ireklamo ang isang nagpakilalang recruiter na magbibigay umano ng trabaho sa kanila bilang private security sa Palawan. Subalit nang makuha na raw sa kanila ang mga importanteng dokumento, ay naglaho na raw na parang bula ang recruiter. Ngayon ay makakasama natin sa studio ang apat sa kanila na sina Eduardo Ribua, Catherine Pinoy, Alan Bilyodo at Richard De La Peña. Magandang hapon po sa inyo. Opo, unahin ko po na si Tatay, si Mang Eduardo. Kayo po? Eduardo, Edgardo? Edgar, okay. Mang Edgar, sino po itong inireklamo po ninyo? Bali yan, ma'am, ay sir yung mismong nagpaipon sa amin para magbigay sa amin ng trabaho. Si Ma'am Mary Rose Santos at yung nakalagay sa niya. Pero sa totoo, pinag-search namin sa kanyang mga account ay De Los Santos po ang pangalan niya. Mary Rose Santos yung pakilala sa inyo, pero nang search ninyo, Mary Rose De Los Santos. Mary Rose De Los Santos. Oo. Pero partner, etong nababanggit natin ay 101 na katao, partner, at yung iba sa kanila, sila ay apat lang na andito, partner. Sa loob ng studio. Sa loob ng studio. Pero yung kasamahan nila, yung nasa labas, partner, kaya yung pinakita natin kanina. Kaya nga pagdating ko kanina, sabi ko nga sa guard, sabi ko, ang daming tao. kliyente ko ngayon. Kaya pala, kasi mahigit, tingnan mo. Yan sila, Ayan, partner. Lahat yan, partner, mga biktima nitong illegal recruiter. Okay. Matanong ko lang po, ito bang Mary Rose ay isa lamang kataong nakipagtransaksyon sa inyo o may inirepresenta siyang agency? Bali sir, siya lang unang ako bali i-recommendran ako ni Ernesto Bonos kay Ma'am Ma'am Mary Rose. Ngayon pinatawag ako ni Bonos doon sa kay Ma'am Mary Rose. Bali ngayon nagsabi na kailangan ko ang tao sa Palawan. San Vicente, Palawan. Hindi man niya sinabi na ganito kalaki karami ang kailangan. Nung una nag-umpisa kami sir sa 45 muna ang unang batch. Gagawin daw kayong security. Gagawin po kaming company security ng casino, hotel and casino. Sa San Vicente. Sa San Vicente, Palawan. Kasi yung partner na San Vicente, Palawan, katabi na yan, isla rin yan, kasabay na yan ng mga El Nido, Boron, Palawan. Maganda talaga yung dagat niya. So, hindi nyo ho personal na kilala itong si Mary Rose? Hindi Renefer po, lang kayo? Renefer lang po ako. Kayo ho, boss, pakipasa. Kilala nyo ho ba ito si Mary Rose? Hindi ko po siya personal na kilala. Pero ang nangyari po kasi nasa military po kami, mga ex-military. Mga ex-military ho kayo? Ang nangyayari po kasi sa amin sa ex-military, once na yung kabatch ko, tinawagan ako, yung kabatch niya, tinawagan, connect na yan. So kayo ho ay mga nagretiro na? Ako lang po sirang Nagretiro. Sila ho? Yung iba po nag-retired, retired PNP, retired Marines, retired Navy, retired Army. Yung iba naman, mga members ng Elite Forces ng Pilipinas, Special Forces, Scout Ranger, Airborne Scuba, and yung iba din, mga discharge. Pero matindi itong si Mary Rose. Oo. Akalain mo ang tinarget na rekrutin. Etong mga dating nasa ex-military. serbisyo, partner. Oo. Kayo ho, kilala nyo ba itong Mary Rose? Sa akin, hindi ko talaga yan kilala kasi taga-Liti ako. Kumbaga, chinat lang din ako na may nangangailangan ng tao doon sa UWAS Albay, doon mag-report. Kayo ho, ano hong trabaho nyo dati? Ex-Army. Ex-Army. Kayo, sir? Ex-Army. Ex-Army din o... nandito yung misis na isa kasi siya yung nag-represent sa asawa niya. Kayo ba personal nyo kakilala itong Mary Rose? Actually, hindi po. Ang asawa ko po, may trabaho po siya sa Manila. Pero sakto po, nagbakasyon siya.
And then nakausap niya po yung isang senior niya. In-invite siya kasi po maganda nga po yung offer. Ang offer is 40 to 45,000. Yung asawa mo, ex-con din. Yes po, ex-ranger po yung Ex-ranger asawa din. ko. Oo. So, syempre po, tiwala po kami kasi nga, mga tropa-tropa. So, gusto lang din po makatulong. From the very start pa lang po nang pumunta doon yung asawa ko, tinanong ko na siya kung anong pangalan ng company, sinang may-ari. Kasi sabi nga po is, it's a US company daw po, pero parang connected din po sa Europe, parang ganon. Until po, ito na nga, dumating na yung time na natapos na yung lahat ng requirements, na interview na, and then 3 araw po silang nandoon, ma'am, para sa biometrics na kailangan daw Saan? po Nandun sa? doon po sa UWAS po. Okay. Kasi parang meeting Kayo place ho po. ba dati na kayong magkakakilala o nagkakilala lang kayo Ngayon dahil lang dito? po. Hindi po, nagkakilala lang po kami dahil dito sa trabahong to. Okay. Matanong ko, ano-ano po yung mga hiningi ni Mary Rose sa inyo? Yung mga requirements po, yung nakatabings po, yung lahat. And then kasama din po doon lahat ng mga sa family kasi cover daw po ng benefits yung Insurance, buong mga family. ganyan. So, lahat po yung local clearances, awards nila, certification, lahat-lahat po ng mga ano nila sa May kaso ba na hiningi? wala po. Wala po. Wala na. Kaya doon po parang nag-assure sila, ma'am, na parang, ay okay to kasi wala nga pong hinihinging money matters. Okay. Okay. Matanong ko lang, partner. Sige, partner. Maliban ba sa 100 at isa na grupo ninyo kasama, may nababanggit kasi kayo na maliban sa mahigit 100, mayroon pang iba. Yes Meron po. Actually, all over the Philippines. Actually po ako yung naatasan maging administrator nung time na nag-apply kami. Based sa record ko po is 350 kami lahat. 350. 340 po ang nakuhanan ko lahat ng electronic signatures and biometrics. So ikaw ang naatasan na maging admin Yes po. nung recruitment. Yes po. So 340 katao ang nakunan mo ng mga requirements. Biometrics, electronic signatures and biometrics ng 10 daliri po. Okay. Nababanggit mo na yan, sir, na biometrics, mga identity na pwedeng makuha sa inyo. Kumusta, sir? Yan bang mga identity or biometrics na yan nagamit na sa ibang paraan para yung mga mga identity nyo magamit sa panluloko din? Ibang transaksyon. Oo, ibang transaction or pangungutang, like for example, lending. Bali po sa experience namin is kaya nga po kami na alarma kasi kahapon kasi nag-report na din po ako sa Kamsimyun Ola sa MIG5 para po i-report na itong listahan na to is naibigay namin sa maling tao. Baka kung gamitin to sa kalokohan, at least nakapagbigay na kami ng info na hindi kami kalaban ng gobyerno. Kumbaga nag-apply lang kami ng trabaho, O baka gawin. Inunahan nyo na kasi syempre, Opo. Ngayon, nung time na pumunta kami sa Ola kahapon, hindi pa naman po nagkakaroon ng reports na meron ng mga tropa namin na pinangutang na sa online lending apps gamit yung mga biometrics at electronic signatures na nakuha po sa amin. so pagpunta nyo sa OLA, wala pa. Wala pa po. Pagbalik ko po ng UWAS, may nag-report na sa akin na meron na silang mga text messages at sinisingil na. calls na nagsasabi na may kailangan silang bayaran within 7 days. So ibig sabihin nito, nagamit na itong mga identity po, nila or biometrics Yes po, sa pero pangungutang. hindi pa po lahat. Actually, sa base sa sa record ko, ang inuuna is yung mga retired. Yung mga retired yung mga. Kasi Eto composite si sir, po kasi di ba kami. retired ka, sir? So, paano po nang... So, retired ka. So, natatakot ka ba, sir, na baka one of these days, ikaw na yung ilaline up doon sa pwedeng ipangutang na? Yun nga mamang tinatakot namin lahat ng mga retired kasi nabasa ko dito sa lahat ng chat and text ni Ma'am Mary Rose na nagtatanong siya kung yung natitira pa bang 100 ay retired. More than 100. So, ibig sabihin, yun talaga yung una niyang Oo. punteriya na gamitin sa ibang transaksyon. Matanong ko si ma'am, nababanggit mo kanina na etong si mister mo ay kakauwi lang na Yes. taon. Yes Tapos po. ikaw po yung nakabasa nitong invitation para dito sa pag-apply ng trabaho. Hindi, ma'am. Personally po sang in-encourage. Okay. Opo. And then, nung application process po, okay lang kasi wala pong hinihingi, ma'am, na any amount. And then, yun na nga po, tapos na sila ng biometric. Imagine, ma'am, almost 3 days, 24/7, 24 hours pong hindi natutulog
Tapos after po ng mister ko mag-biometric and then makuha lahat ng details, ang mister ko po hindi siya naglo-loan sa kahit anong lending. Kinaumagahan po, pag after ko ng work, nabasa ko po yung message notifying that Mr. Bienvenido Pinoy, you need to pay your loan within 7 days. Tapos di tinawagan ko po siya automatic. Sabi ko, Noy, uwi ka nga muna dito at mag-usap tayo. Then after po nun, hindi ko po yun ma'am na-realize kasi sabi nung pinsan ko, baka ano lang daw scam. So hindi ko po yun ma'am nag-sink in pa sa akin. Until yesterday po, nag-decide akong sumama kasi po dapat flight ng mister ko, second flight tomorrow, Friday. Tapos pagdating ko po doon, on the way kami, may na-receive kaming message doon sa GC nila na negative na daw yung ano. Kasi nung Monday po, pinatawag nga po nila. Para, kasi po, yung mga dumating po na mga ex, expecting po sila na aalis nung Friday. Opo. Ngayon po ma'am, wala po silang financially incapable na po sila. Then nag-promise po ito na magpapa-advance ng 20,000 Each. before po umalis. Aha. Ngayon po, yun po yung inaasahan ng iba. Okay. Ngayon po, nagsabi siya na magpapadala siya ng food assistance dun sa mga malalayong nagstay na doon. So, puro pangako po, ma'am, yung Yes nangyari. po. Opo. Until Monday po, wala pa rin. So Friday, Saturday, Sunday, and Monday, wala po. Masingit Okay. ko lang parte. So yung recruitment po, sa UWAS ginagawa? Yes po, doon po sa bahay. Kahit kayo po na taga Leyte, sa UWAS kayo pumunta. Paano kayo nakarating ng UWAS? Nung chinat ako, nagsabi na may applyan doon sa OWAS, Barangay Mangga, OWAS, Albay. Siningit ako doon sa may group chat, nagawa kasi ng group chat na ano. So kahit taga ibang lugar ka, basta yung recruitment Siyempre naman, sa UWAS partner, ginagawa. kahit sino naman naghahanap talaga ng trabaho at mapagkakakitaan. Pero tama rin yung ginawa nila, Regardless partner, of na the nag-report na sila sa PNP. destination, oo. Kasi baka ipresenta sila na, ito na yung mga private army namin. Tama. Dadali namin sa Negros. Sir, matanong ko lang, sir, kasi sabi mo, taga ibang lugar ka. Tapos etong pupuntahan mo is dito sa Ligao, dito sa Albay. Bakit gano'n na lang po yung pagtitiwala mo, sir, at pumasok po kayo at grinab nyo po itong opportunity? Sir, ma'am, ang ano kasi sa amin, ma'am, na security. Kailangan yung mga siyempre, ma'am, na ex-army ako. Naghanap din ako ng magandang trabaho, opportunity para sa pamilya ko. Ang ano kasi doon, ma'am, 1 day, 1-3, at saka yung duty ng gabi, 1-5. So masyadong mataas po yung Mataas offer yun. sa inyo at sa tingin nyo po, mabubuhay nyo yung pamilya nyo. Ay, oo, ma'am, Opo. yung okay na talaga yun sana. Oo. Yung mga Sir, ngayon ba alam nyo ba kung nasaan itong inirereklamo nyong si Mary Rose Santos? Ngayon po ma'am, hindi na po namin alam ang whereabouts ng taong yun. Partner, maganda yung tanong mo. Pero tanong ko, nakaharap nyo ba siya ng personal? Personal ko po siya nakakarap at katabi ko lagi siya sa upuan during the... Kasi partner siya ngayong admin. Admin. Oo, kumbaga tiwala din In-appoint siya. siya. Oo. So Dinesignate ibig siya. sabihin, ngayon yung pakiramdam mo, parang galit sila sa iyo dahil ikaw yung admin eh. Hindi naman po kasi pinaramdam ko naman sa tropa na hindi ko sila pinabayaan hanggang sa kahuli-hulihan. So Alam po yun ang nila pinaka-importanting tanong ko, partner, kasi syempre kahit papaano naandyan yung parang guilt feeling mo na isa ka sa kanila na nag-recruit, di ba? So gaano nagkaroon ng perwisyo ito, tatay, sa inyo na ganito pong eto, umaasa kayo na magandang trabaho ang pupuntahan ninyo, gumastos kayo kahit papano, yung mga credentials ay nilikom po ninyo para ma-submit po dito sa etong taong ito? Halos ubos na nga yung bigas ko nga pagkain sa mga tropa. Kaya nga kako, wala man lang siyang binibitawan kahit singgong duling. Dahil isa rin kayo sa mga nag-inganyo, so Oo. yung bigas ninyo, yun na yung pinapasaing nyo. Oo, kahit yung ibang binibigyan ko na Bakit? Malapit ba yun sa bahay nyo? Yung... doon mismo sa bayan ginanap ni ma'am. Doon sa bahay ni... Opo. Tatay, naisip mo ba, tatay, na sa edad mong yan, maluloko ka pa ng ganitong klaseng perwisyo? Kasi ma'am nakakalula yung mga sweldo. May 1-3 yung Peace Commander, 1-6, 1-8. Yung head officer, Teka, 1-9 to tay, 1. gaano ho kalaki yung bahay nyo? Kasi kung doon ginawa yung recruitment, tapos doon na naglalalagi yung mahigit 100 katao, saan natutulog? Yung iba nga, doon sa mga baybay na sa Kapitbahay. kapitbahay. Pinakiusap nagkaroon mo kayo na ng lang. detachment. Parang detachment na nga na ano. Parang mini batalyon na partner na parang Tas, kampo na, yung barangay bali sa Manggawas. dami sir ng tao, ginawa ni ma'am na by group. Halimbawa, hanggang PSG kami, PSG to PSG. Nagreklamo na ho ba kayo nito sa barangay o sa munisipyo?
sa barangay? Yes po, sir. Nagreklamo po sila. Kaso, dapat po kahapon, within 24 hours, yun po yung sabi ni Miss Mary Rose, napapatunayan daw po kay Sergeant na totoo itong trabahong in-offer niya. Umarap ba sa barangay? Pero sad to say po, wala. Hanggang 5 p.m. po nandun So, kami. And ibig then, sabihin, hindi Partner, umarap, walang napag-usapan. Imaginin mo, Wala partner, po. Imaginin mo, isang lugar, isang barangay, Isang gang yung nagre-reklamo. merong mga ex-military na Oo. katambay. Mabuti na lang hindi sila napagkamalan pa kagad ng gobyerno na medyo may kampo na baka dyan. may pulong-pulong nito na Okay. against the government. Hindi naman. Sir, matanong ko lang ikaw, tatay, ano po yung pinangakong posisyon sa'yo nitong si Mary Rose? Bali, ma'am, ako yung pinakamataas bilang security general manager. By position ang binigay niya sa amin na. Ngayon, may sumunod pa sa akin yung assistant security manager. Pababa na, may radio operator kami, supervisor, safety officer, ano to, yung VIP security, close-in security ni ma'am, nasa 2 team. Ngayon, mayroon kaming crowd control group. Seaborne, may seaborne kami in-organize. Magbabantay sa gilid ng dagat. Opo. Plus, bawat area, mayroon kami sinasabing Phase A Commander. Ang taon niya ay 22 yung Commander. yung commander. So, Ngayon, sa madaling hanggang sabi, PSG. organized na masyado yung Organized na masyado, sir. Ulitin ko yung tanong ko ha. So, tinatawag nyo sa barangay, humarap hindi? Yung una, sir, pinatawag ni Kapitan, pero pumunta siya. Hindi alam na kami ang nagpapatawag na doon. Nung nandun na siya, nabigla siya kasi may kasama na kaming PNP. May kasama kaming PNP UWAS. Tapos pag nagpunta siya sa barangay, ma'am, sir, may pinirmahan siya na nakasulat doon na within 24 hours, matupad yung hinihingi na pagkain sa trupa at saka yung 20K, yung 20,000 Na pa-advance. na advance. Ngayon, pagkatapos, yun, hinahayaan. Matanong ko lang tayo, kasi ikaw pala yung pinakamataas na posisyon. Mataas ang posisyon ni Tay. Pinaalam ba sa'yo ni Mary Rose? Taga saan ba talaga itong si Mary Rose? Basta pinakilala lang yan sa akin ni Ernesto Bonos. Yung kasi si Ernesto Aplikante din namin yun, sir. aplikante, pero si Applicant. Ernesto Bonos doon nagtatrabaho Teka, kay El Nababanggit niya, yan ba si partner? Mary Rose? Yan? Yan po. Oo. Yan. May face mask na itim? Oh, yan sir, yung nagbabase siya ng Ay, ibig sabihin, Company yung policy. kuhang picture na yan, ay naandyan kayo. Lagi po siya Anong nagaganap dyan sa pagtitipo na yan? nung company policy, nagpapaliwanag O, siya. company policy, briefing, may naganap po bang training sa inyo? Wala pa. Wala Walang pa, mga pero pikas pahinga, mga supposedly pikas meron. pahinga. Wala man, nagpo-formation lang siya. nagpo-formation lang po. Nagpo-formation na. Matindi partner. Nagpapaliwanag Bukod kay siya. Mary Rose, sa pagpunta dyan sa inyo, may kasama pa ba siyang iba? Meron po. Dalawa, si Ryan. Oo, si Ryan. Sa bagay, partner, sa ganyan na pagtitipon, medyo hindi pa siya takot niyan, partner, kahit gaano kadami sila. Pero ngayon, partner, kung humarap yan si Mary Rose, for sure, hindi na yan naharap, partner, sa Sige. dami nila. Makinig muna kayo, mga sir at ma'am. Makakausap natin sa kabilang linya si Attorney Felipe Jess Jimenez, ang investigation agent ng National Bureau of Investigation Region 5. Magandang hapon po, Attorney Jimenez. Magandang hapon po. Attorney. Hello. Sandali, at may technical problem lang yung ating Kaya linya. pala, partner, sabi ni Sir, nakakalula daw, partner, yung offer. Kasi sa kanya, partner, siya yung may pinakamataas na posisyon. Magkano naman yung offer sa'yo, Sir? Bali, 2,500 to 3,000. A day? A day. Mataas talaga naman. Mataas. Oo. Ay, akalain mong security general ka? Oo, Hello? 2,500 a day. O, security general, General manager. manager. Oo. Ayos na ba yung linya ni Attorney Jimenez? Sa'yo naman, Sir, ano yung ipinangakong Hello? posisyon sa'yo? Ano lang po ako, staff lang po ako sa administration office. Bali, 1,800 din to 2,000 ang ano ko. Ang Per day? So, nung nasa serbisyo ka pa, hindi malayo yung binigay sa yung posisyon? Nung nasa servisyo pa po kasi sa Thank you. sa admin din talaga ako. Kaya, Good, oh, yeah. Kaya yan. doon din ako, nung nabasa niya yung credentials ko, doon yan din ako nilagay. Matibay, partner, mag-scrutinize, partner, ng mga posisyon. Imaginin mo, partner, ha? Sabi ko nga, may mahigit 100 katao na puro ex-military. Actually, sir, 350. 350 sila, Nagpuputa sa isang lugar.
Buti wala pa nag-imbestiga doon sa inyong pulis. Ano bang pinagagagawa nyo Actually, dyan? sir, meron namang nag-imbestiga pero nung nalaman nilang Recruitment. andun din yung mga kasamahan nilang retired PNP, Oo. retired Oo, Army. siyempre, din may sila. tiwala din. Kampante na din sila kasi Ayun. puro tropa naman yung nandun sa loob. So, kanina nabanggit nyo, nag-report kayo sa Camp Ula. Nangangamba ba kayo na baka magamit sa, di ba, mapagkamalan kayong mga kriminal or isang organized syndicate? Yung pangalan nyo? Hindi naman po. Kaya nga po kami naglakas ng loob na pumunta na doon sa Campola para magpaon ng report. Kasi nga po, mga dati naman po kaming nagsilbi sa gobyerno. Oo, Kaya tama. yun ang una namin gagawin. Kaya lang, nung time na lumapit kami doon, wala daw po silang magagawa pa sa ngayon kasi nga hindi pa consummated yung crime. Kaya lang, pagbalik ko sa UAS, yun na nga, consummated Meron na. Oh, kasi meron na. ng- Opo. Sino subukan ng aming team na makausap si Mary Rose pero hindi siya sumasagot, partner? Yan, partner, pero pasok na Ring tayo, lang ng ring. partner, sa NBI. Kanina kasi, partner, nag-confirm na itong si Mary Rose, Oo. partner, at alam niya na naandito itong mga nagre-reklamo sa kanya, partner. Sige. Balikan natin, partner, ang NBI. Magandang hapon. Hello, ma'am. Good afternoon po. Ayan, so hindi Hello. po mapasok yung audio dito, partner. Oo, si Atty. Hello, hello. Jimenez. Importante ito, partner, kasi sabi nga nila, galing na sila partner sa NBI, pero dahil hindi pa consummated, partner, itong reklamo, at ngayon, Sa Camp Ula. sa Camp Ula. So ngayon, partner, idadaan natin sa NBI para matulungan tayo, partner, Kasi ang regarding dito lumalabas, sa kanilang ang reklamo. lumalabas, yung mga pangalan nila ngayon, merong nang ilan sa kanila na parang in-apply na ng loan. Opo, at ang pinupulterya, partner, yung mga X. Oh, ito si tatay Saka po retired. pala- Retired, partner. Lahat sila ex. Ito, partner, retired. O, di ba? Actually, Saka, meron, ma'am, meron Dr. naman din din kami daw- mga sibilyan na kasama pero halos 10% lang. Yun yung mga CCTV operator and installer. Pero kakaunti lang sila. Usually talaga yung mga retired and mga Matanong ko lang, sir. Karamihan ba taga rito lang sa Bicol? halos 60% Bicol region. Taga pero Bicol. meron ding mga taga ibang lugar po from Luzon, Visayas, Mindanao po. Maraming taga Albay, taga UAS. Meron din po, marami din po. Okay, linawin lang natin, partner. Sinusubukan natin na tawagan itong si Mary Rose. Ring lang ng Ring lang ng ring, partner. Hindi pa Pero pala kanina- nito alam, partner, na naandito itong mga nagre-reklamo sa kanya, partner. Ano? So, kanina, nagre-ring. Kaya, ngayon, partner, hindi Pinatay na siguro. Oo, syempre, partner. Saka ma'am, claiming po siya as a doctor din. Dr. Mary Rose Santos. Pero po sa papakilala siya. LinkedIn niya, ang lumalabas po is Mary Rose de los Santos. Doktor daw siya ng ano? Psychology. Basta po, Urologist. ang dami niya pong Veterinaryo? ang dami niya pong Veterinaryo? pinag-aralan. And then sabi niya nga po is from a citizen ata siya ng US kasi parang inadapt. Pero doktor daw sa tao, Opo, opo. hindi sa hayop, ha? O, baka doktor sa plato. Tapos partner. yun nga po na milyonaryo siya, ganon. Yun Anong po yun. Milyonaryo. Yes po. Baka milyonaryo, partner, dahil maraming tao yung naano. Magaling ba siya magsalita? Hindi naman, sir. Pero Kumbaga, kung malilin lang mo yung 300. Matamis yung dila? Parang gano'n na lang. ang nalalaman namin, sir, Lahat eh. ang nalalaman namin, sir, kasi sinurveillance din namin kasi siyempre galing kami sa mga servisyo. Doon tinatanong-tanong namin yung kapitbahay. Ang sabi ng kapitbahay, mamaligya pa lang, nagbibinta pa lang ng mami yan. Tapos so ibig sabihin po, isang sir, taon lang at saka 3 months ang dyan lang siya. Bago siya Saan? Saan nakatira? Sa Barangay Batang. Barangay Batang, Ligaw. So gumawa na din po kayo ng mga investigasyon Ganito regarding po kasi- this So, Tagaligaw pala. Batang Ligaw. Ano lang, nagre-renta lang po. Renta lang, tapos nangyari. nagbibinta ng mami, lumipat. Anong itsura nito ni Mary Rose? Maganda ba? Sexy? Anong? Kumbaga sa Baraha, Lucky 9 is Kartada 4. Ibig sabihin, hihirit ka pa. Hihirit pa, kulang pa sa pwedeng i-front. Ganito po kasi ang ganito po kasi ang nangyari. Nung time na hindi pa nakukuha yung biometrics namin, masigasig yung mga instructions niya sa amin na ganito, report ng ganito. Pero nung time na nakuha niya na yung biometrics ng 340, parang hindi na siya nag-lay low yung paramdam niya sa GC namin kasi meron kami GC sa admin na doon niya binabato lahat ng mga instructions niya. Di parang nagkaroon na din ako ng ano kaya nangyari, ba't ganun? Okay. Kaya Sir, sandali. Maputulang kita at nandito na sa linya yung NBI, si Atty. Jimenez. Attorney, magandang hapon po. Magandang hapon po, sir. Ay, opo. Sige, Mukhang mahina, loudspeaker partner, natin. yung volume niya. Paano ba to, partner? Ayan, partner, na may itaas mo lang yung partner. Ito? Akin na, partner.
Alam mo naman tayo, partner. Ito, partner. Ayan. Ang cellphone ko, partner, yung mga pangkuan eh. Yan na, sige. partner. Balikan natin si Attorney Jimenez. Attorney, magandang hapon po uli. Hello sir, magandang hapon po. Ay, salamat. Ayan, medyo malinaw na po, Attorney, linya natin. Malinaw na po ba sir? Opo. Napakinggan niyo po, Attorney, yung pakikipagpanayam namin dito sa mga bisita namin na nagre-representa. 4 lang itong nandito sa loob, pero mahigit 100 nandyan sa labas. Ano po bang maaring gawin ng mahigit 100 katao na ito? At binabanggit na hindi lang mahigit 100, kundi mga 350 katao ang nagrereklamo laban dito sa isang nagngangalang Mary Rose na sila ay pinagkukunan ng mga requirements, biometrics, ni-recruit, nasabi magtatrabaho sa Palawan, pero wala namang nangyayari, sir. Ganito po kasi sir, nakausap ko si ma'am kanina, yung staff niyo. Opo. Initially, wala palang hinihinging pera itong Mary Rose na ito. Opo. At pinag-submit sila ng mga requirement. Tama po ba sir? Opo, opo. Oo, okay. Ang ano natin dyan, dapat ma-interview namin po sila kasi ang hirap kasi dyan, ang delikado dyan, baka yung mga credentials nila, yung mga ID or any, yung kaya sinabi nyo may biometric, baka gamitin po nila yan sa other illegal activities. Actually, attorney, ang lumalabas po ngayon, attorney, sa latest, meron ng mga loan ngayon. Parang in-apply ng loan, 4 na sa kanila, ang nai-apply ng loan at ngayon ay tinetext na sinisingil na. Yan po ang problema. Maganda po yan i-report nila sa amin, pati sa PNP, kasi nga, yung identity nila ang gagamitin nitong scammer na to kung sakali man. Opo, Yan ang opo. problema po dyan. Ngayon, regarding dun sa mga credentials, nagpasabit po ba sila ng passport? Wala namang passport. Oo. Kasi sir, kung yung passport nila hindi binalik, maliwanag na violation po yan sa human trafficking law. Mhm. Wala namang passport, Pwede attorney. pwede naman natin silang kasuhan sa estafa kasi nasa pinakalas ng estafa yung failure of any person to return yung documents, any documents. Dapat ma-interview po natin sila para matingnan natin kung anong nararapat na ikaso dyan kay Mary Rose. Apo, Attorney Felipe, magandang hapon po. Ano po yung maaari nilang asahan na proseso at kailangan po na i-secure nilang ebidensya para po sa mangyayari sana pong pagsasampa ng kaso? Initially po ma'am, dapat mag-file sila ng complaint sa opisina namin ngayon. Oo. Nasa opisina po ako mamaya, mga 3 po siguro. Ilan po sila? Mahigit 100 po ang nandito 100. ngayon. Pero according sa kanila po, 350 daw po sila lahat. 350 po silang biktima dyan ngayon. Opo. Okay, open po ang opisina namin para ma-interview po sila mamaya. Ayun. Opo. Oo. Attorney, Para ma-check natin kung ano po ang dapat nating maitulong sa kanila. Opo, Attorney Felipe, madagdag ko lang po kasi nababanggit nila na meron ng 4 na nabibiktima at sinisingil na po dito po sa online lending. Ito po bang online lending na kahit po hindi nila alam kung sino po yung nangutang para sa kanila, ito po ba iswak na pwede nilang habulin itong si Mary Rose dahil si Mary Rose lang po yung submitan nila nitong mga biometrics, mga documents. Pwede po ba na habulin nila si Mary Rose dito? Ma'am, kailangan nating ang tulong ng natin dyan, yung Cybercrime Division, kasi i-authenticate po talaga kung ginamit talaga yung identity nitong mga ito, Opo. yung mga nag-submit ng credentials. Opo. So, attorney, sasamahan po ng aming team itong mga taong ito ngayon na may higit 100 na nagreklamo dyan po sa tanggapan po ninyo para kayo na po mismo siguro ang makapag-interview sa kanila at makuha sa kanila ang mga impormasyon kung paano po habulin at masampa ng reklamo itong si Mary Rose. Yes sir, welcome po sila sa Opo. opisina. Attorney, Okay, 3 o'clock bago po sir, namin siguro. kayo bitawan na baka po yung nakikinig itong si Mary Rose, ano po yung pwede niyong maibigay na payo po para sa kay Mary Rose at siyempre po, dito na din po sa mga nagrereklamong mga biktima nito? Kung sa masasabi ko kay Mary Rose, yung identity ng mga taong pinagkunan niya ng credentials, huwag niyang gamitin sa illegal o sa scam kasi siya rin lang babalikan yan. Opo. Siya rin ang babalikan yan. Oo. Opo. Sige. Maraming salamat po, Attorney Jimenez ng NBI. Mabuhay po kayo, sir. Thank you so much, sir. Wala pong problema po sir. Mabuhay po kayo. Opo. Ayun. So napakinggan niyo po si Attorney Jimenez. Maghihintay po siya sa Maghihintay opisina siya ngayong niya. hapon. At syempre sasamahan po namin kayo. Ano po? Thank you.
Opo. Oo. At kailangan pala yung partner na ma-interview sila para nang sa ganun ay makumuha ng NBI yung kumpletong Opo, impormasyon. kung nakikinig ngayon si Mary Rose, ano yung gusto nyong sabihin sa kanya at ano yung plano nyo para kay Mary Rose? Sana ma'am, wag ka na magparapanloko. Lalo na hindi ka na sana katakutan mo sana kami bilang mga naging sundalo, retirado, may mga natanggal sa serbisyo, kapgo, saka yung ibang other civilian na hindi ka man lang kinilabutan na Matanong ko lang pala sir, ilang araw na kayong nagkakaroon ng recruitment dyan kasi naubos na yung bigas nyo? kuha na, June 2 ata, June 2. So ilang sakong bigas na ho naubos nyo? Dalawang sako kalahati yung pinipiling ko. Sa akin, Pinagiling niya, sir, partner. June 16 ako Dumating. dyan. O saan ka natutulog sir? Doon, tulog-tulog lang sa gilid. Alam na ba ng pamilya mo yung nangyari sa'yo? Alam na nila, Grabe pero to, ang partner. lang sa amin, kasi siyempre kuha ako ng pagkain ko, kaya magpapadala sila. Yun ang malaki ng gasto So, ko. baliktad na, 21,000 Imbes ikaw yung ano. nagpapadala sa pamilya, ikaw Ako yung natuloy. pinapadala. Ikaw yung naghangad na gusto mo magkaroon ng trabaho para mapadala sa pamilya, baliktad pa ngayon yung nangyari. Kayo yung nagastusan kasi yun yung naperwisyo. Yes po. Saka po, ang iba po kasi ma'am, mga dating may trabaho. And then, nung una hindi niya po pinaparesign. Pero nung ito nga daw pong malapit ng umalis, Pinag-resign na. niya na. At mag full time na dito. Yes po. And at the same time, kahapon po, that's why nag-decide ako na mag-usap-usap kami lahat na pumunta na dito ngayon sa inyo. Kasi po kahapon, pagdating ko doon sa Mangga, naawa po ako sa So, ikaw sitwasyon po nila. yung nag-encourage sa kanila para Yes po, lumapit na nag-usap-usap dito. po kami. Kasi sabi ko, ang una po kasi namin sana tulpo kasi wala na silang pamasahe, wala na din pong makain. So nakita ko po yung sa harap po ng bahay ni Sergeant, mga mamangga po siya. Doon po sila parang nagbabahay-bahay na. Ay, grabe na nga partner. As in, nakakaawa na po. Kaya po sabi ko, kasi apektado din kami lahat, magtulong-tulong tayo kako. Kaya po kaninang umaga pumunta po kami sa Mayor's Office ng UWAS, humingi po kami ng assistance para po magkaroon kami ng sasakyan papunta dito para po makahingi po. Kasi hindi namin alam kung until when, yung mga taga Manila, yung mga taga ibang lugar po, ayaw naman po nilang umalis na wala po talagang kumbaga wala pong kakahinatnan tong pagpapagod nila. So, ibig sabihin nito, tumuloy po kayo dito at umaasang ito pong laban ninyo ay magkaroon ng Yes solusyon po. Opo. at mapanagot itong si Mary Rose. Yes po. At the same time, ma'am, para din naman po sa tropa. Kasi hindi po lahat dyan, ma'am, retired. Kasi yung iba, umuwi na po. Karamihan po dito talagang walang-wala. Gusto ko din po sana nangihingi sila ng konting makakain habang nandito pa sila, kahit sa ilang araw man lang. Kasi kami din, ma'am, sa Eden. So kahit po magtulong-tulong kami, para-pareho na pong wala. Wala Saan nang po bigas si kayo tatay. dito nag-stay? Doon nga po yung Sa WAS. po sa Manggap. Ako po meron kaming malapit lang kami. So okay lang sa amin. Pero ma'am yung iba kasing mga taga Manila, yung mga wala na talaga. Para Kanina na rin- nga nandyan kami sa Para labas, na rin, share kami para ng na rin biscuit. evacuation center yung nangyari doon sa Yes Quarter. po. Opo. So sige partner, kung Oo. ngayon bibigyan natin sila partner ng makakain. Oo. Kasi partner kailangan talaga nila Oo, yan. oo. Ay, hindi pa Hindi po pa kayo kayo kumakain. Wala pa. As in kagabi pa po sila. Kasi 9 p.m. po, ay mga 9. Nandun pa kami Oo. sa kanila. Naririnig mo ba yan, Mary Rose, na reklamo nitong mga iila na Grabe. niloko mo, nahihirapan sila, at the same time yung mga pamilya nila ay naghihintay na sana ay makapadala sila. Pero eto, niloko mo, ang iba pa nawalan pa ng trabaho, nag-resign pa dahil sa'yo. Ano ba yan? Nakakatulog ka pa ba, Mary Rose? Oo. Ayan. So, ayaan mo partner at wag po kayo mag-alala kasi narinig nyo naman po yung pahayag ni Attorney Jimenez ng NBI. Maghihintay po siya para ma-aksyonan po at matugunan yung inyo pong reklamo. Ayan, sasamahan po kayo namin namin. kayo pong team, sasamahan po ng team Salamat namin para po ay makapagsampa po kayo ng At reklamo. doon naman partner sa kahilingan nila na mabigyan ng pagkain siguro after ng ating programa, i-apila mo na rin Opo, partner opo. sa ating boss. Yes, partner. Oo. Para naman magkaroon ng tugon yung Yun tingnan mo, naman hindi pa talaga, partner, ang nananghalian. kagustuhan ng ating boss partner. Yes. Etong programa natin ay makatulong. Sir, yung isa pa, kasi mayroon kaming mga gusto nang umuwi sa Metro Manila, sa ibang Visayas pa na nandito.
in Mindanao. Wala nang pamasahe. Wala na po silang Wala. pumasahe. Wala na talaga. Matindi talaga, partner, itong disaster ito. Mamaya po pag-uusapan natin Sige. lahat po yan at para Opo. po ay to the extent kung ano po yung kaya naming maitulong po sa inyo ay gagawin po namin. Kasi si Kwasir, si Mayor, nanguwa sa kayong Pulanggi ata, yung nag-join force, sila nung pasakay kapon, yung more than 17... Napalista. Napapunta ng Maynila siguro, sige pinauwi po. na muna. Okay nila. po, sir. Sige po. Mga kaibigan, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang nanay mula sa Tabaco City na humingi ng tulong para sa gamutan ng kanyang 5 taong gulang na anak na mayroong sakit na Down syndrome at sakit sa balat, ating tutulungan. Mga ka-aksyon, huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit 1 dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga ka-aksyon ang Tabang Ora mismo. Eto partner, kasama naman ngayon natin si Cynthia Biscocho, ang ina ni Romulo Biscocho Jr. na 5 taong gulang pa lang at dumadanas na partner ng sakit na Down syndrome at sakit sa balat. Magandang hapon po sa iyo, Nanay Cynthia. Opo, naiiyak na po kayo, Nanay.
First time po. First time nyo pong makita sa TV. Makita sa TV. Opo. Eto nanay, ano po, kumusta ngayon po itong anak ninyo po? Sa ngayon po, okay na siya. Kaso may maintenance siya ng gamutan. Pang ilang anak nyo po ito, nay? Pang-walo po. Pang-walo? Opo. Ilan po sila lahat? Walo po sila. Bunso na po ito. Opo. Ilang taon na po siya nang malaman nyo na meron po siyang sakit na? Mga 3 taon po bago nalaman namin. Opo, 3 taon. Ngayon po, ilang taon na siya? 5 na po. 5. So, magdadalawang taon na din po na... Nasa, psoriasis na po siya. Opo. Ano po yung trabaho ni Mr. Nay? Driver po ng jeep. Driver ng jeep. Ano po yung rota? Dito po ba sa Legazpi? Dati, dito po sa dito sa Biyahing Tabako, Ligaw. Kaso ngayon, hindi kaya ng pumunta siya ng Maynila. Doon siya Pero parehas pa din po yung trabaho niya, jeepney driver po. So, paano niyo po, Nay, natutustusan? Alam po natin na ang pagiging jeepney driver po ay konti lang naman po yung naiuwi sa inyo po. So, paano niyo po natutustusan yung pangangailangan? Lalo na ngayon po, may sakit pa itong bunso ninyo. Sa ngayon po, hiram-hiram po sa mga pinsan ko at yung kapatid ko. Yung iba naman, may linding po ako, kaya yun ang ko pang suporta sa kanya, medyo malaki-laki. Ito, nanay, aside po dito sa pinoproblema mong panggasto sa anak ninyo dahil may sakit, meron pa po kayong binabayaran na lending. Ano po ito, simanahan? Opo, simanahan lang. Di ko naman kayong arawan, simanahan lang. Okay. Ano pong sabi ng doktor dito sa sitwasyon at kalagayan ng anak ninyo? Sabi po ng ni doktora, lifetime na po siyang gamutan, kaya di pwedeng ng gamot. So may mga gamot po ba siyang iniinom ngayon? Wala po siyang gamot ngayong iniinom, puro lang pangpahid, mga ointment po sa labas lang. Ilan nga ho lahat ang anak ninyo? 8 po. Pang ilan po ito? Pang-8. Pang-8. So siya ang bunso? Siya po ang bunso. Oo. Sa 8 anak niyo, siya lang ang nagkaroon ng ganitong sakit? Opo, siya lang po. Gaano ho kasakit, nanay, na yung bunso ninyo, yung pa ang may ganitong problema? Sa palagay, sa akin po, sobrang sakit kasi sa lahat ng anak ko, siya pa may tinamaan. Opo. Siyempre, nanay, mahal na mahal niyo yung bunso. Opo. Kahit po paano na, kang po siya ng gamot. Hindi ko po alam kung bakit ganito. Kasi yung tatay niya, medyo may mga, mga skin allergy, pero hindi naman gano'n na puro lahat na katawan niya. Ito pong bunso ko, lahat. Lahat ng katawan niya, halos puro sugat. Okay. So sa ngayon, nanay, ano po yung pangangailangan ng inyong anak? Sa akin po, lang, yung panggamot niya po, kasi po, linggo-linggo po, bumibili ako ng gamot diyan kay doktora. Siyempre, partner, yun talaga ang pinakakailangan, yung gamot. Ng anak niyo po. Opo, nanay, para tugunan ang medikal na pangangailangan ng anak niyo po, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ms. Jody Buenoobra, ang Program on Health ng Department of Social Welfare and Development at ng Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ms. Jody. Magandang hapon po sa lahat. Opo, Miss Jody, napakinggan niyo po itong kahilingan ni nanay. Ano po yung pwede nating maitulong sa anak po ni Nanay Cynthia? Opo, Ma'am Remy. Bali po, bukas po agad, ipapaschedule po namin siya for interview sa DSWD. Kung saan po merong naka-download na fund si Congressman Saldico. So bukas na kaagad, Ma'am Judy, ora mismo? Ora mismo po, Sir Josh. So ano na lang po ang kailangan gawin ni nanay? Pupunta lang po siya doon, Sir Josh, sa DSWD. Dala niya na po ang reseta at medical certificate ng kanyang anak. Wala akong pangpunas. Ano pa yung... Nanay? May sinasabi ka po, Punay? Para sabi ko, naiyak ako. Naiiyak sa ibang klase si nanay. Naiiyak siya pero labas lahat ng ngipin niya, partner. Hindi, kasi... Naiiyak ako parang... Tears of joy po, nanay. Narinig kasi ni nanay yung sabi ni Ma'am Judy na bukas mismo ay ipina-schedule na siya sa DSWD. Pupunta ka na lang po doon, nanay, at matatanggap nyo na po yung tulong mula po sa Ako Bicol at sa tulong po ng DSWD. Opo, maraming pong salamat sa inyo. Ma'am Judy, maraming salamat po, Ma'am Judy. Thank you so much, ma'am. And rest assured naman, Sir Josh, na every after 3 months, pwede po namin siya ulit tulungan. Ayun. Tama yan, Miss Jody, kasi sabi ni nanay, may maintenance itong anak niyo. So, pagkatapos po ng 3 months, nanay, pwede na naman matutulungan po ulit kayo. Salamat, Ma'am Judy. Thank you so much.
Okay, ura mismo nanay. Opo. Narinig nyo bukas na daw kaagad yung schedule nyo. Opo, opo. Ano pong masasabi nyo Huwag kay na po kayong Congressman iyak, Nay. Saldico? Huwag na po kayong umiyak, Nay. Ayan, naka-smile na si Nanay. Para sa akin po, maraming salamat po dahil masusustentuhan po ng gamutan yung anak ko. Maraming salamat po sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ayan, Maliban Nanay. dyan. Maliban dyan, partner. Mas lalo pang matutuwa si Nanay. Dahil eto po, Nanay, hawakan nyo po yung pera, Nanay. Financial assistance po mula naman po sa aming programang Ako Bicol Tabang Ora Maraming mismo. salamat So, po. bukas pa kayo pupunta ng DSWD pero ngayon ura mismo, meron na kaagad kayong magagamit. Opo. Maliban dyan, meron pa hong padala si Congressman Saldico at ang Ako Bicol, ang palatuntunan ito na grocery. Ayan, para po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Gumaan po ba, Nanay, yung bigat na nararamdaman nyo po dyan? Opo. Hindi ko pa masabi ang ano. Talagang maraming salamat po sa inyo. Ayun. Okay. Ito naman, partner, para sa ating Tabang Ora mismo update. Nung ika-30 ng Hunyo, naganap ang Tarabangan Caravan sa Daraga Albay upang magatid ng pangunahing tulong sa ating mga kababayang bakwit na naapektuhan ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon. Ang tulong na hatid sa kanila ng Ako Bicol Party List, panuurin po natin. Sa hangarin ng Ako Bicol Party List na makatulong sa mga albayano na naiipit sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon, ay patuloy ang paglilibot ng Tarabangan Caravan sa mga evacuation centers para magbigay ng libreng serbisyong medikal. Kung saan, nito lamang ika-30 ng Hunyo ay nasa 500 evacuees mula sa Anislag, Daraga Albay Phase 1 Evacuation Center ang binisita ng Ako Bicol Party List at Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico upang mamudbod ng kasiyahan at kaginawahan. Kabilang ang mga ito sa mga barangay ng Anislag, Meisi, Banyadero, Matnog at Budyaw. Talagang grabe ang pangangay po sa ating mga evacuees na didi sa kana. Mapungawon didi sa evacuation center, pero pipaog makita sa ating Ako Bicol sa kana. So nakulong entertainment sa ating tigdara didi sa atin para ma-entertain kita and matabangan kita sa atin ng mga pangangay po didi sa evacuation site. Isa sa mga nabenepisyuhan ay ang 76 anyos na si Lola Azucena Madrona, residente ng Barangay Banyadero, Daraga Albay. At kanyang idinadaing ay ang malaking bukol nito sa ulo na halos 7 taon niya nang iniinda. Nauntog po sa pigiring. Pina-check up namin siya. Yung nagkabukol na siya. Tapos, ano daw po sabi ng doktor, ma'am? Hematoma. Hindi ka po ba ma'am naawa sa kanya na kahit naawa? Gusto naman namin maalis yung bukol niya. Kaya lang, hindi na daw pwede. Gusto ko sanang maopera ng mama ko. Kaya lang, wala kaming sapat na pera na pambayan. Ngayon ma'am, ano ma'am yung pakiramdam nung nalaman nyo na may caravan dito, medical mission yung Ako Bicol? Papasalamat ako kung kung matutulungan kami pagpagamot kay mama. Sa kalagitnaan ng pila ay nakaramdam si Lola ng pagkahilo kung kaya't agaran siyang binigyan ng asistensya. Matapos nito ay gumaan na ang pakiramdam ni Lola. Nabigyan din siya ng libreng gamot at naitakda na rin ang araw ng kanyang CT scan sa tulong ng Tanchuling Hospital. Bukod sa libreng medical check-up at gamot, mayroon ding Tabang Ora mismo mobile clinic na kung saan may libreng mga laboratory exams
tulad ng ECG, X-ray at blood chem. Mayroon ring libreng bunot ng ngipin sa tulong ng Provincial Health Office. Isa na sa mga naging benepisyaryo nito ay ang 10 anyos na apo ni Maybelline Miranda na si Johan Miranda. Kung sabi ko magpabunot ka na para makalibre na. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol kasi sila dito sa amin. Sa covered ko pumunta sila. Malaking tulong sa amin ang Ako Bicol. Masaya po ako na mabubunutan na ng ngipin ng apo ko. Masaya ka ba na makakapagpabunot ka ng ngipin? Nang walang babayaran si Lola? Maya-maya pa ay pumasok na rin si Johan sa dental bus. Takot man sa umpisa, ngunit lakas loob pa rin siyang nagpabunot ng ngipin. Humabol din sa pila ang mag-asawang Consuelo at Adan Mameta. Si Nanay Consuelo ay isang bedridden patient na kahit na hindi na makatayo ay sinamahan at inalalayan pa rin ng kanyang asawang si Adan para sa pagkakataong makapagpatingin sa doktor at mabigyan ng libreng gamot. Noong 2017, nahulog siya sa hagdan, pabaliktad kasi may bagyo yata yun. Yung bahay namin hindi pa tapos. Pagkalak niya ng kadena, natanggal doon sa pako, kaya wala na siya makapitan. Ang tinamaan sa kanya, C5, C6, spine cord. Tinanong ko yung doktor kung makakalakad siya pagka naoperahan. Sabi ng doktor, hindi. Hindi ko na pinatuloy. Kasi yun din ang advice sa amin na kung di naman makakalakad, wag na lang paoperahan. Inilahad din ni Tatay Adan ang epekto ng pagputok ng bulkan sa kanilang pamilya, lalong-lalo na sa kanyang asawa. Banyadero, Daraga kami 6 kilometer din Gerson kami. Kaya kailangan namin ilikas lalo na yung kalagayan niya dahil yung usok ng mayon, nakalalo siyang magkasakit pag nalangkap mo. Gusto niya sana magpa-x-ray. Ngayon, hindi niya nasasabing masakit yung katawan niya. Pag matutulog kami, halos buong katawan niya pinapailot dahil hindi siya makatulog pag masakit. Pinangako ko talaga na habang buhay siya, mamahalin ko siya. Isa akong nagpapasalamat dahil alam ko hindi lang naman kami ang matutulungan ng Ako Bicol, kundi yung lahat ng mga Bicolano. Kahit hindi Bicolano, basta nangangailangan ng tulong, andyan. Yung pagsisikap nila na matulungan yung bawat Pilipino na sa ganitong mga kalagayan. Sa bago Kapitan Ludronio, kay Puan Mipaki, water system. Nakakatulong na po kami rin solar water system sa barangay Anislan. Igwa po kisarong ongoing medical mission na tuloy kong mag-aadit. Ang kagayunan kayo ni, kung tulong bulan ka mo, hindi mapapakarayan sa inyong check-up, dabados, may high blood. Libre po yan ng medisina. Halik ko sa muya sa Ako Bicol. Pinasaya din ni Congressman Saldico ang mga evacuees sa samot-saring pakulo, gaya ng magic show at mga palaro sa mga buntis at matatanda. Mayroon ding naganap na film showing para sa ating mga evacuees at sama-sama naming pinanood ang ilan sa mga kwento na ating natunghayan sa programa ng Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Namigay din ng mga libreng tinapay, sabon, maternity kits, kumot at kulambo. At this point in time, ladies and gentlemen, pakinggan naman natin. Isa sa mga adikain ng Ako Bicol Party List ay ang patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko, lalo na sa mga panahon ng kagipitan at sa oras na walang ibang makakapitan, kung hindi ang isa't isa. Sa tulong ng iba't ibang ahensya,
naway sana'y sama-sama nating malagpasan ang pagsubok na dala ng kalamidad na ito. Ayun, partner. So, ilan lang yun, partner, sa mga tarabangan karaman ng Ako Bicol Ilan lang Party yun sa List? mga ipinakitang activity pero maghapon yung partner. Maghapon yun, partner. At meron na naman, partner, na nakaschedule. Yan, partner, yung obheto ni Congressman Saldi, partner. Dahil ngayon, partner, ay patuloy na nag-aalboroto ang Bulkan Mayon, marami, partner, yung mga apektado. Kaya nasa mga evacuation centers. So tuloy-tuloy. Sa bagay, hindi naman napuputol ang pagtulong ng Ako tuloy-tuloy, Bicol. partner. Yan ang Ako Bicol Ang Party tarabangan ng Ako Bicol may forever. Correct. Kilalang kilala ang Ako Bicol, partner, na talagang naandyan sa lahat ng panahon, partner. Mapayan man ay kalamidad, yan man, partner, ay kasayahan na okasyon, yan man ay kalungkutan, nandyan lagi, partner, ang Ako Bicol. Sapagkat ang Ako Bicol ay katulong na kakampi pa. sa mga may problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Siyempre, partner, maaari din po kayong magpadala mga kaaksyon ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa amin naman na YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din po kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Mga kaaksyon, hanggang bukas po, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito po ang programang may paninindigan, patuloy na tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Joshua Martinez, Mr. Siram. Maraming salamat. God bless Bicolandia. Mabuhay. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na